Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga kapatid natin sa INC, lahat ng taga-suporta ni Senator Marcoleta at sa lahat ng iskumbro ng Pilipinas, isang pinagpalang gabi sa ating lahat. Sabi nila, may kaso daw ng plunder, kakasuhan daw ng plunder si Senator Marcoleta. Malinaw ang batas. Malinaw ang batas. Alam nila yan. Alam ng mga abogado lahat ng Pilipinas. Walang kaso ng plunder dito dahil unang-una, hindi public funds ang pinag-uusapan dito. Ang plunder ay kaso para doon sa pagkamkam mo ng salapi ng taong bayan, hindi ng pribadong mamamayan. Yan ay hindi ill-gotten kasi nga yan ay donasyon. Ginastos yan para sa eleksyon. Walang matitira kay Senator Marcoleta dyan dahil inubos yan. Pero ito patuloy na ginigipit tayong lahat, pati ang ating mga kapatiran, lalo na si Senator Marcoleta, dahil sa ano? Dahil siya ay tumitindig sa katwiran. Ang tingin nila sa inyo, maliit lang kayo. Tayong lahat, kayang-kaya nilang durugin. Meron ako ikukwento sa inyo. Sa isa daw kabundukan, dumating ang balita, sabi babagsak na ang langit. At merong isang ibon, ang pangalan niya Rodante. At umiikot si Rodante doon sa buong bundok, sa buong kagubatan at sinabihan niya lahat, magsipagtago kayo, babagsak na ang langit. At nung nasabihan niya na lahat, humiga sa lupa si Rodante at itinutok ang kanyang mga paa sa langit. At nadaanan siya ng usa. At sabi ng usa, sabi mo babagsak ang langit? Sabi niya, oo. Eh bakit nakahiga ka dyan? Sabi niya, sasaluhin ko ang langit. Sabi niya, sira ka ba? Madudurog ka pag sinalo mo ang langit. Ang sabi ni Rodante, alam ko, pero gagawin ko ang lahat ng aking magagawa. Ang tingin nila sa inyo, mga pipit lang kayo. Maliliit tayong lahat. INC lang ikayan. Mga Duterte supporters lang yan. Mga supporters lang yan ni Rodante Marcoleta. Kaya nating durugin yan. Babagsakan sila ng langit sa kapangyarihan ng mga nasa Malacanang, ng ombudsman, ng DOJ, ng kapulisan, ng kasundulahan. Ginagamit nila yan sa atin. Yun ang panakot sa atin. Babagsakan tayo daw ng langit. Pero ang sabi natin, kagaya ni Rodante, yung maliit na ibon, ibagsak nyo na ang langit, pero pipigilan namin kayo. Susubukan namin ang lahat ng aming magagawa. Noong 1896, sumigaw ang ating mga katipunero sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Pinunit niya ang sedula. Ngayon, magpupunit tayo ng warrant of arrest. At pagkapunit ng sedula, sumigaw si Andres Bonifacio sa mga katipunero. Ang sabi niya, hawak lang mga tabak, mga sibat, pero puno ng tapang ang mga puso. At sumigaw siya ng, sugod! Kaya niyo bang sumigaw ng sugod ngayon? Testingin natin. Sa aking hudyat, sa pagtaas ng aking kamay, sabay-sabay sisigaw kayong lahat ng... Isa pa! BBM! Malacanang! Ombudsman! Pakinggan ninyo ang tinig, ang bayang inyong inapi. Ngayon ay nagngingit-ngit sa galit, sabay-sabay sumisigaw! Pakinggan ninyo ang tinig ng mamamayang inyong pinagnakawan. Ang mga bayan ng mamamayan na ito ngayon ay nagpupuyo sa galit, nanghihingi ng katarungan, sabay-sabay sumisigaw! Sugod! Nasa harap nyo ngayon ang sambayanang Pilipino, hindi iisa, sama-sama, we are one! We are one. We are one. Bagong matapos ang ating mga pagtitipon na ito hanggang sa mga susunod pang araw, dadagundong sa taenga
ng mga nasa kapangyarihan ang tinig ng mga tao sa araw na ito. Gusto ko hindi sila makatulog. Mapanaginipan nila ito gabi-gabi. Hanggang Canada, maririnig ni BBM ang boses ng mamamayan. Sabay-sabay! Sugod! 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 Magandang gabi po sa inyong lahat. Po. Ang inyong pong napakinggan ay ang saloobin ni Attorney Operario. Maraming salamat po. Magpayong po kayo. Baka po umaambo na at bahirap pong magkasakit. Mananatili po ang ating patuloy na sinisigaw. We are one! Patuloy po na dumarating ang mga kasama po natin na may mga nagnanais magpahayag ng kanilang soloobin. Pagkatapos po ni Attorney Mike Operario, pakinggan naman natin si Retired Captain Ray Valeros ng UP1 Secretary General. Magandang gabi sa ating lahat. We are one! We are one! Hindi ko na po pahabain. Nasabi na nila lahat ng problema ng bansa, hindi na natin kailangang ulit-ulitin pa. Kahit maliliit na bata, nakakaranas ng hirap. Kaya ako nandito, isa lang ang iniisip ko. Ang pambayad sa Meralco! Nag-times 2! Dagdag pa ng maraming bat! Kinaltasan na sahod! May bat pa sa lahat ng bilihin! Hanggang mamatay ka, darating ang oras! Lahat ng galaw mo, may bat! Salamat! Kakpo, hindi po ako isang kapatid, pero mahal ko po ang ating mga kapatid. Kung wala po kayo, walang mag-guide, walang magsisimula, walang magtataguyod ng katotohanan. Hindi natin makakamit ang ating ninanais. Nagpapasalamat ako on behalf ng United People's Initiative sa pamumuno ni Major General Romy Pukis. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang panawagan ko, iglesia lang ba ang gustong mabago ang bansang ito? Nasaan ang ibang religious denomination? Kakampi ba sila nung mga evil na kalaban ng taong bayan? Nasaan sila? Bakit wala rito? Bakit iglesia lang? Nananawagan po ako sa lahat. Lahat kayo na gustong mabago ang bansa natin sa isang mapayapang paraan. Sumama kayo dito. KOGC, GIL, lahat ng evangelical churches, CBCP, question mark. Bakit kayo natatawa? Bakit kayo natatawa? Dahil mas disiplinado ang mga kapatid natin. Mas may paninindigan ang mga kapatid natin. Darating ang panahon, ang pinakamalaking denomination ng isang religious community ay ang INC. Kung wala po kayo rito, walang magsusulong at lalaban sa evil system na lahat bumibiktima sa atin. Huling salita ko po,
panawagan sa ating mga kapatid na kapulisan. Hindi po natin sila kalaban. Nag-oobserba ako rito. Ateis po sila sa inyo, ateis. Sabay kumakain ng fishball, sabay natutulog dyan, sabay kumakain. Ateis sila. Dahil alam nila, pag ang kumilos ang iglesia, mapayapa. Ramdam natin yan. Ramdam ba natin? Nakakampi natin yung mga kapatid nating kapulisan. Maraming salamat, General San Diego, sir, ang ating head ng DPOS. Maraming salamat, General Silvio, ang ating QCPD. Maraming salamat po sa inyo lahat. Huling panawagan ko kay General Romeo Browner. Ang sabi niya, hindi kami bulag, hindi kami pipi, hindi kami bingi. Pero kakampi mo yung nagpapahirap sa taong bayan. Pinoprotektahan mo yung nagpapahirap sa taong bayan. At ayaw raw ninyang sumali sa politika. Yun ang sabi niya. Ayaw kong sumali sa politika ang AFP. Eh, ang gumagamit sa kanila mga politikong siraulo eh. Bakit di tayo mananawagan sa kanila? Kung hindi na natin maasahan ang executive branch at hindi na natin maasahan ang legislative branch at hindi na rin natin maasahan ang judiciary, ang tagal nilang maglabas ng mga resolusyon. Kawawa taong bayan. Resolusyon kay Bato, TRO, hindi mailabas. Bakit? Pag nagbigay sila ng TRO, inamin nila na mali yung ginawa nila kay PRRD. Pag kumampi naman sila sa gobyerno, pag kumampi ang justice system natin, Supreme Court sa gobyerno at ICC, inamin nila na mayroon ng failure ng justice sa bansa natin. So anong gagawin nila? Papatagalin lang nila. Kung hindi na natin maasahan ang tatlong branches na yan, na dapat kahit isa man lang may nagpoprotekta sa atin, sino pa asahan natin? Ang mga kapulisan, nagagamit nila sa kanilang interes. Ang kasundaluhan, nagagamit nila para gipitin ang taong bayan. Kung wala kayo rito, kawawa tayo lahat. Kung wala kayo rito, kawawa na. May naiblad ata si Sir ah. Wala, nahilo siya. Tubig, tubig. Palakpakan po natin. Thank you, sir. Retired Captain Ray Valeros ng United People's Initiative Secretary General. Ang inyo pong narinig ay ang kanila pong saloobin o joke ng kanilang damdamin ng pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Gaya rin ng pagmamahal po ng bawat isa sa atin.